Usapang law of attraction ulit tayo mga kaibigan. Marami na po nagme-message sa akin at nagtatanong kung paano gawin at gusto magpaturo. At since marami sila, actually marami kayo, kaya naisipan ko na gumawa na lang ako ng video na lahat, para lahat na isang diretsahan na lang sa lahat na maturuan Ayan. So, kung gusto niyo talaga magbago ang sarili niyo, kung gusto niyo may magbago sa buhay niyo, yun naman lagi ang hangad ng maraming tao Gustong malaman kung paano ko ginamit yung strangest secret. So, nag-start kasi ako since 2016. 2025 na ngayon, so almost 9 years na, no? At intense yung ginawa ko. Sobrang intense ang ginawa ko. At yung ituturo ko dito sa inyo, muna, na kailangan nyo munang gawin talaga kung gusto nyo magbago, ay baguhin ang perception. Ang perception, ibig sabihin kung paano kayo mag-iisip, paano nyo bibigyan ng meaning at pag-uunawa itong binabahagi ko ngayon sa inyo. Ngayon, paano ba natin aayusin ang perception? O kung paano mo ba mabibigyan ng magandang unawa o meaning yung bawat bagay na binabahagi ko sa inyo? At hindi lang dito, ganoon na rin sa mga bagay-bagay na mangyayari sa inyong buhay. So ito po, hindi po kayo pwede mag-serve sa dalawang masters. Ano ibig sabihin ko nun? Two masters. Ang perception kasi ay may dalawang master. Hindi ko alam kung alin dun ang sinaserve nyo, pero most likely, sure ako, ang isa dun ay laging sinaserve nyo. O minsan ang iba halo. Ang iba naman, ginagawa na pala nila yung isa, pero hindi sila aware. So ito po, ang first master na halos ginagamit ng lahat pagdating sa perception ay ang tinatawag na ego. Ego perception. So, ano ba tong ego? Si ego kasi ay merong mata, merong tenga, merong ilong, maraming nakikitang hindi maganda, maraming nasasabing hindi maganda, marami siyang mga gustong protektahan sa'yo. Nagre-trigger siya sa loob, sa isipan mo muna pala, tapos papasok sa nararamdaman mo, makakaramdam ka na hindi maganda. Kasi si ego, ihuhukayin niya yung past experiences mo na ano pinagsasabi dito, kalokohan, malabo. Marami nagsasabing malabo yung sinasabi ko. Kasi si ego ay nagtitrigger. Si ego ay maraming nakikitang hindi maganda, maraming nasasabing hindi maganda. Si ego ay gusto laging umatake. Si ego ay laging gustong makaagrabyado. Si ego gusto niya lagi siya ang bida. Si ego ay gusto niya laging siya ang tama. Si ego ay laging ma-pride. Si ego ay laging, kinasabing Pinoy's pride, no? Si ego ay pride. Si ego ay attack. Si ego ay laging nanghuhusga. Si ego will always press you down. Lalo na sa ibang tao. Si ego, gustong-gusto niya na lumalayo ka sa mga taong hindi mo katulad at pangit ang pag-uugali na sinasabi, mga ganyan. Marami talaga siyang nakikita na hindi ka aya-aya at bibigyan kanya ng feeling na hindi maganda para maprotektahan kanya sa mga sinasabing hindi magagandang tao o nangyayari sa buhay. Actually, marami pa siya, malalim pa. Kung gusto niya pang malaman ibang halimbawa ng pagiging egotistical, mas maganda i-search niyo ito sa Google. Search niyo, ano ba ang mga halimbawa ng pagiging egotistical na tao? Doon niyo po yun makikita. Okay, dito naman tayo sa pangalawang master. Ang pangalawang master naman po ay yung sinasabing spirit or Holy Spirit. Hindi ito about sa mga religion po Spirit. Ba't ko sinabi Holy Spirit, Spirit, or Soul? Ganito kasi. Your feeling is the language of your soul. O sabihin natin, yung feeling mo ay ang lingwahe din ng iyong spirit. Ngayon, itong si soul at spirit ay direktang nakakonek sa may kapal, kay God. Marami man nagsasabi na hindi ako naniniwala sa law of attraction, ipipray ko na lang. Ngayon, marami naman tao nagpipray talaga, pero bakit? Ganun pa rin ang buhay nila. Marami din, tanga-taka talaga ako dati. Sinabi ko pa yan. Ba't ang tao, paano yung punta sa simbahan pero ginagawa pa rin nilang mali nila? Ba't maraming tao pumupunta sa simbahan, bakit puro reklamo pa rin sila? Bakit ganun?
Are they really serving their spirit, their Holy Spirit? Or hindi nila namamalaya na akala nila Holy Spirit or soul ang sinaserve nila, yung pala si ego. Natatakpan lang, namamask, no? Namamaskarahan yung sinasabing Holy Spirit. Na akala nila Holy Spirit but it's not. Mga ganon. Ngayon, itong si Spirit kasi, never ever niyang maiintindihan si ego. Si ego rin, never ever niyang maiintindihan si Spirit. Kasi si ego, nakafocus lang sa physical things. Physical na bagay, magandang ka o pangit, di ba? Uy, ayos to ah. Nakafocus lang siya sa gusto niyang magandang mapakinggan. Ganyan. Si Spirit, or si soul, o sabihin natin si feeling, or si heart, o si love na sinasabi. Wala yang mata, wala yang tenga, wala yang ilong. It's just love. Alam mo yung tipong i-embrace ka lang talaga. Yayakapin mo lang talaga. Wala kang sasabihin na kahit ano. It is what it is. Wala kang pangit na sasabihin. You just going to acknowledge it. Okay. Hindi mo papakinggan o hindi mo aalamin yung mga nakaraan mo, i-compare mo. Walang ganun eh. Si love is just a love. Kaya nga sabi, di ba, love is blind. Kasi si love, wala siyang pipiliin talaga. It's just going to love you. Ang love ay soft. Ang love ay hindi namimilit. Ang love ay laging mahinhin lang. Ang love ay hindi mapuwersa. Ang love is just like a miracle. Ang love ay something ang bibigay sa iyo lagi ng magandang pakiramdam. Ang love, sabi nga 'di ba? Love moves in mysterious way. Kaya yun po, ano ang isi-serve nyo? Is it your ego or yung love? Ito muna ang may bibigay ko bago natin pasukin yung susunod na topic at yun ay tungkol sa 5 basic foundation ng The Strangest Secret para mas madali nyong makuha once naintindihan nyo kung anong master ang sinaserve nyo. Uulitin ko, anong sinaserve mo? Yung ego mo o yung love? O yung Holy Spirit o yung soul mo? Alin ka doon? Kung tatanungin kita, what do you think? Si ego ang gagana dyan. Pero kung tatanungin ko sa'yo, anong naramdaman mo after mo mapakinggan to? Ang tinitira ko dyan ay ang soul mo.